Naglabas na ng 500,000 pesos na patong sa ulo ang gobyerno para sa kilabot na si Alvin Flores. October 18, 2009, araw ng linggo, bandang alas 11:30 ng umaga, ginulat ng grupo ni Alvin Flores ang bansa nang hold upin nila ang Rolex store sa Greenbelt 5 sa Makati Business District, kung saan isa ito sa mga mararangyang mall na mayroong mahigpit na seguridad, pero wala itong sinabi sa grupo ni Alvin Flores sa pamamagitan ng pagsuot ng Type B SWAT uniform ng kapulisan. Ayon pa sa gwardya ng mall, ay kalmado pa raw na pumasok ang grupo ni Flores at sinabihan siyang tawagin ang head nila para matulungan sila sa pagtugon sa bomb scare sa loob ng mall. Wala namang kahina-hinala sa galaw ng mga suspects na ang ilan sa kanila ay naka-black t-shirts na may tatak na bomb squad at suot din ito ang fatigue pants at combat boots na parang totoong miyembro ng kapulisan. Dahil dito ay hindi agad naghinala ang gwardya, kaya nagradyo na lang ito sa kanyang mga kasamahan kaugnay sa presensya ng mga SWAT team sa loob. Ilang minuto lang ang nakalipas ay umalingaw-ngaw na ang putukan sa loob ng mall. Kasabay nito ang pagtakbuhan ng mga tao sa lugar. Nagkaroon na pala ng matinding bakbakan sa loob ng rumisponde si Senior Police Officer 1 Cesar Tiglao at PO1 Efren Siniza, na nagkataong nandun ang dalawang pulis dahil sila ang inatasang mag-escort kay Taguig City Mayor Freddy Tinga. Matapos ang bakbakan ay todas ng bagma ng grupo ni Flores, kaya naiwan ito ang 70 piraso ng mamahaling Rolex brand ng relo sa loob mismo ng kanyang bitbit na bag. Mahigit 50 slugs ng M16 rifle ang natagpuan sa pinangyarihan ng bakbakan. Tumagal ito ng halos 3 minuto bago makatakas ang grupo ni Alvin Flores sakay ng dalawa nitong getaway vehicle na walang mga plaka, at ito ang Toyota Corolla at Honda City. Sa lumabas na investigasyon ng NBI, nagkamali umano ang spotter ng grupo dahil hindi umano ang Rolex store ang pangunahin nilang target, kundi ang katabi nitong tindahan na nagbebenta ng Patek Philippe na brand ng relo na tinatayang nagkakahalaga ng milyon bawat isa. Dahil sa nangyari sa Greenbelt 5 Makati, ay lalong sumikip ang mundo ng grupong Alvin Flores. Hindi nagtagal ay nasundan sila ng NBI Task Force sa Antipolo hanggang sa umabot sila sa Mandawi City, Cebu. Ang hindi alam ng grupo ni Alvin ay 24/7 na pala silang minamanmanan ng NBI. November 5, 2009, bandang alas 8 ng gabi ng Huwebes, ay tinapos na ng mga ahente ng NBI at PNP ang karera ng kilalang notorious na magnanakaw na si Alvin Flores, kasama ng 3 pa nitong mga tauhan. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI sa pangunguna ni Roel Lasala at Directorate for Intelligence sa ilalim ni Direktor Eugene Martin ang kanilang hideout sa Tripinas Seneca Compound sa Barangay Staka, Compostela, Cebu. Bit-bit ng raiding team ang maraming outstanding warrant of arrest ng mga suspetsyado, ngunit nagmatigas ito at tila walang planong sumuko ang kilabot na grupo, kaya nakipagrat-rata nito sa mga operatiba. Matapos ang ilang minutong palitan ng putok, ay tumambad sa mga kapulisan ng 4 na wala ng buhay na mga katawan ng mga magnanakaw. Kabilang na dito ang leader na si Alvin Flores at ang kanyang kanang kamay na si Richie Hihapon. Todas din sa engkwentro si Roger Sanchez at Mark Salamanca, habang nahuli naman si Rene Batiensela matapos itong tumakbo papunta sa dagat nang magkaroon ng bakbakan sa lugar. Ngunit agad naman itong nahuli ng mga kapulisan. Sa pagkadali ni Alvin Flores ay lumabas ang conspiracy theory na maaaring hindi ang tunay na Alvin Flores ang kanilang nadali at ito'y impostor lamang. Ngunit ang pagbaba ng kaso ng robbery sa bansa, lalo na sa Central Luzon matapos madedo si Alvin Flores, ay isang malaking patunay na siya talaga ang nadali ng NBI. Ikaw, naniniwala ka bang si Alvin Flores ang natodas ng alagad ng batas?